Sa bawat lugar na pinupunta namin, meron kaming nami-meet at nakikilalang enthusiastic sa mga malilit na nilalang. Itong si Dexter na ito, napaka-passionate niya. Pagdating sa mga spiders, inaaral niya talaga, inoobserbahan lang niya sa kanilang natural na tahanan. May mga sapot. Ito, sir. Yan. May mga sapot din po. Ibig sabihin yan, may nakatira dyan. meron po. Then dito, Tignan natin kung medyo mababaw yung mga lungga nila. Pwede nating masipat. Dito medyo madali na yung clue dito kasi may mga butas na may mga cobwebs. Maya-maya pa. Isang tarantula ang mabilis na gumapang papalayo sa amin. Lumabas siya sa kanyang lungga. Ano? sensor sa kamay niyo po. Yun. It's here! Oh my God. Ang unang nagpakita sa amin ngayong araw, isang pink tarantula o mas kilala sa tawag na romblon pink. A female pink tarantula. Okay. So kita mo, nagbe-blend siya sa glove ko. And ito daw yung may kakayanan na tumalon ng 2 meters. Itong sila Dex, sanay na sila dito pero takot na takot pa rin sila humawak. Imagine if I didn't have any gloves. The way it creeps on my arm will give me the goosebumps. Ito mga tarantula ng romblon, napakabilis nilang kumilos. Nung subukan na namin huliin, tumalon siya ng napakalakas na talon. Oh my God! Bilis! Ang superpower nitong romblon pink na ito is yung bilis ng paglalakad niya. Kita mo yung 4 pairs of legs niya na akala mo remote control na laruan sa sobrang bilis niyang kumilos. That's a juvenile pink tarantula. Nagulat ako, totoo nga, tumatalon siya. Bilis! Ito mga tarantula ng romblon, napakabilis nilang kumilos. And true enough, nung nandun kami sa area kung saan kami nagsusearch ng mga tarantula, may nakita kami isang romblon pink tarantula. Nung subukan na namin huliin, tumalon siya ng napakalakas na talon. Oh my God! Sa bilis ng batang gagamba na ito, lumundag ito sa pantalon ko para maghanap ng matataguan. Yan, namamahinga siya sa akin. Huwag kang papasok. Huwag kang papasok na noon. Ito. Nocturnal ang mga tarantulas, kaya sa gabi sila nag-hunt ng food. Isa ito sa mga superpowers nila dahil pagdating ng gabi, pitch black, pero nahanap pa rin nila yung kanilang pagkain. Pero itong mga gagabang na salungga, kahit gabi or umaga, nakakahanap pa rin sila ng pagkain. Tulad na lang ng nakita ni Dexter. Saan? Parang may patay doon na gagamba din. Ano yun? Pinatay niya? Probably, sir, opo. Look at this. Wow, is this a rare instance, Dex, na may nakikita kayong kinakain nila na kapwa tarantula nila? Yes po, kasi ang SP romblon is hindi po nag-stay in one place na magkakasama po sila. Parang baby pa ito, no? Hindi ba ito... Juvenile na rin po yan, sir. Juvenile na ito. Yes. Oh, inuya yung ulo. Basa pa, may Una niyang tinatarget pala yung ulo. Kala ko yung abdomen. Yun. Wow! Ang laki nito! Tingnan natin. Oh. Siguro nagwa-wander around to. Wala siya sa lungga niya, no? I think ito yung tinatawag nilang black tarantula ng romblon. And nagpapahinga siya dito. Mukhang lalaki ito dahil
Ang liit ng abdomen niya. Yung male, siya yung nag-wander around. Maaring breeding mode ito, kaya naghahanap siya ng mga females niya. Bihirang makita sa mga lungga ang male tarantula spiders. Madalas kasi silang naglilibot sa iba't ibang lungga para makahanap ng babaeng tarantula na makakapareha. Dahil sa nakakatakot nilang itsura, sa mga galamay nila, nagkakaroon ng misconception. Pero actually, hindi naman sila ganun ka-aggressive. They are peace lovers. Katulad na lang sa Romblon, may nakita kaming isang langgam na lumabas dun sa lungga para maghanap ng pagkain. He was trying to attack the tarantula. Kinakagat-kagat, binabalik-balikan niya. Pero hindi siya pinapansin nitong tarantulang to. So eventually, napagod na itong langgam. At na-realize niya na hindi niya kayang talunin ito mag-isa. Same scenario sa Quezon, iba naman yung nakita namin doon, ano? Blue tarantula na dinapuan siya na parang limatic. Pero, imbis na pumalag itong tarantula, pinabayaan na lang niyang gumapang at eventually umalis na yung limatic. Maliliit, pero huwag ismulin. Dahil may mga angking abilidad ang mga gagamba na tiyak na nakakamangha. Tulad ng mga tarantula. May ilang superpowers din sila na nakatutulong para sila ay mabuhay sa ating malaking mundo. Kapag nalalagay sa panganib o pangangailangan, even to the point na kailangan nilang kainin yung kapwa nila tarantula, gagawin nila ito dahil meron pa silang natatagong kapangyarihan. They have a super sense, na nararamdaman nila yung bawat kaluskos. Pag a-attack na sila, meron silang posture na ginagawa, no? Inaangat yung kanilang two pairs of front legs. Itong Romblon Black, meron kasi siyang dalawang matatalas na pangil na siyang nag-i-inject ng venom para doon sa kanyang prey. Male pala to, sir. Gusto ko makita yung fangs niya. Ayun, oh, look at that. Oh my God. Look at those fangs, huh? Ayun, oh. Lumalabas. Tignan natin kung... So I'm holding it very gently. Ang tindi ng kanyang mga fangs, oh. It's time to let you go. Come on, little fellow. Alright. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.